Magandang araw mga kapanalig! Nakakita na ba kayo ng napakaraming mga seminarista? Kung hindi pa, hali kayo at panoorin nyo ito hanggang dulo dahil ipapakita ko sa inyo yung tinatawag naming sangkan o isang angkan kay Kristo. Isa itong gathering ng lahat ng mga seminaryo sa buong Pilipinas. Itong nangyaring ito na ipapakita ko sa inyo, ito ay gathering ng mga senior high school seminarians sa buong Pilipinas. Meron nga palang 22 seminaries na nagtipon-tipon para sa event na yan noong February 7 hanggang February 8. Yan nga mga panalig ang atin pong mga seminarista dito sa Lipa. Mga grade 12 seminarians at madaling araw pa lamang ng February 7 ay umalis na agad kami sa Lipa dahil maaga ang simula ng sangkan sa mismong araw din. Yan nga mga kapanalig, matapos ang ilang oras na paglalakbay ay kitang-kita na namin ang katedral at ang International Shrine ng Our Lady of Peace and Good Voyage sa Antipolo. Diyan gaganapin ang misa para sa simula ng ating sangkan. At pagdating nga namin sa katedral ay naroon na ang ibang mga seminaryo. Maaga ring dumating ang iba. Ang iba naman ay kahapon pa dumating, February 6, lalong higit yung mga nasa malalayong lugar. Yan nga pala ang ating mga kasama, si Father Jajo, si Father Marco, yung ating mga seminarista sa Lipa, at syempre yung ating mga iba pang mga seminarista na kasama. Ayan, meron din po silang mga kasamang madre, yan magulang ng mga seminarista sa Antipolo at ilang seminarista mula mismo sa Antipolo. Ito nga at magsisimula na ang misa. Kami muna ni Father Jajo ay nag-video ng kaunti, si Father Marco ang ating direktor, at yun ang iba pang mga pari, mga formators po ang mga yan sa ating mga minor seminaries na kasama sa sangkan. At yan nga po, may mga kapanalig din tayo na sabi ko ay bumati at sumama sa video. Kasama din natin si Father Mon, yan po ay formator sa Masbate. Shout out sa mga taga Masbate. At yan nga mga kapanalig ang ginanap na misa para sa sangkan. Kung inyong mapapansin, napakaraming mga pari. Yan ang mga pari na tinatawag nating formators o tagahubog ng atin pong mga seminarista sa buong Pilipinas. Tamang-tama, nakakatuwa dahil nagkatipon-tipon din kami para sa isang misa. Pagkatapos ng misa sa katedral ay nagkaroon ng motorcade papunta sa seminaryo kung saan talaga gaganapin ang mga sports activities. At yan nga mga panalig, kitang-kita nyo ang bawat seminaryo, iba't ibang team, iba't ibang kulay ng jersey. Yan ang ating mga seminarista dito sa Lipa, ang St. Francis de Sales Minor Seminary. Mga grade 12 seminarians ang mga yan. At yan nga mga panalig, nagkaroon na ng lighting of torch. Tuwang-tuwa ang mga seminarista dahil alam nyo ba na ngayon lang uli sila nakapagsangkan dahil nga sa ating dinanas na pandemya. Sa unang araw ng sangkan ay nagkaroon ng indoor games. Yan. At bahagi nga ng indoor games ay ang darts. Si Brother Jaybert ang representative ng Lipa. Hindi ko na lang na-videohan yung ibang mga indoor games pero yan ang activity sa unang araw. The next day. Kinabukasan ay nagkaroon uli ng misa. Ang araw na ito ay nakalaan para sa mga outdoor games. Yan nga pala uli, shout out sa ating mga seminarista dito sa Lipa. At syempre shout out din sa ibang pang mga seminarista. So ipapakita ko sa inyo yung iba't ibang mga seminarista. Hindi ko kilala ang mga yan lahat pero sinama ko sa video kasi gusto daw nilang makita. So kung nanonood kayo, comment lang kayo ng inyong mga pangalan, kung saang seminaryo kayo galing. Yan, shout out sa inyo. Sa tunay, nakakatuwa mga kapanalig na makakita ng mga kabataan na nagsusumikap na maging pari balang araw. Kaya ikaw, kung ikaw ay nanonood at napapaisip kung gusto mong pumasok sa seminaryo, baka ito na ang sign mo na subukan ang buhay seminaryo. At yan na nga mga kapanalig, elimination round na ng outdoor games. Ang amin nga palang seminaryo, ang St. Francis de Sales Minor Seminary, ay nung nagbunutan ay napapunta sa volleyball. Alam nyo ba na ilang buwan na ang mga yan nagpa-practice ng basketball at ilang linggo na lamang ay naalaman nila na sila pala ay sa volleyball kasali. Kaya wala talagang practice pero sabi namin sa kanila, enjoy nyo lang, pumarito tayo hindi para manalo kundi para mag-enjoy at makilala nyo nga ang iba pang mga seminarista sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Dahil nga first time din nila pong magsangkan ay tuwang-tuwa naman sila. At alam nyo ba mga kapanalig, ang nakakatuwa pa nito, hindi namin ine-expect na kami ay makakasali sa semifinals. Yan nga mga kapanalig, ang mga magulang at cheer din ng cheer. Ipapakita ko sa inyo ang aming naging reaksyon. At
At syempre, hindi lamang mga magulang ang tuwang-tuwa. Ang mga seminarista mismo ay talagang napakasaya dahil nga hindi nila ina-expect na makakarating sila sa semifinals. Yan mga kapanalig, patapos ng tanghalian, pinaghandaan na ng mga seminarista ang kanilang final battle. Sa kasamaang palad, hindi sila nanalo. Pero ayos lang yun mga kapanalig, sabi nga namin sa kanila, ang mahalagay nag-enjoy sila. So yun mga kapanalig, yan yung mga kalaban nila sa volleyball. Masayang masaya sila, ilang seminaryo yan. Tuwang-tuwa dahil ang naging bunga ay brotherhood and camaraderie. So yun lamang po mga kapanalig, maraming salamat sa pagtutok sa ating sangkan. Mag-iingat kayo lagi. God bless. Magandang araw mga kapanalig! Alam nyo ba kung nasan ako? Kita nyo, napakaganda ng simbahan dahil narito lang naman ako sa bayan ng Alitagtag. Dahil ngayong araw na ito, ipapakita ko sa inyo ang naging selebrasyon ng ika-80th anniversary ng Kapisanan ni San Francisco de Sales. Ano ba itong Kapisanan? Ito ang kaisa-isang registered na institusyon na tumutulong sa mga mahirap ngunit deserving na seminarista sa kanilang pag-aaral. Ngayon ay 80th anniversary kaya naman kitang-kita nyo nag-register na ang ating mga promoters at benefactors dahil maya-maya ay magkakaroon tayo ng misa dito sa napakagandang simbahang ito. Mga kapanalig, ipapakita ko sa inyo kung ano ang nangyari sa maghapon para naman makumbinsi kayo na pwede rin kayong tumulong sa ating mga seminarista sa abot ng inyong makakaya. Yan nga mga kapanalig, bukod sa mga benefactors at promoters, may kasama rin tayong ilang seminarista na katulong natin sa ating selebrasyon ngayong araw na ito. Kita nyo at ang saya-saya nila? Yan mga kapanalig, nagsimula na nga ang misa at ako ay nag-homily. At ako ay sa katunayan ay naiyak dyan dahil nga 80 years na ang Kapisanan. 80 years nang tumutulong sa mga seminarista ang mga taong ito. Kita nyo, napakadami nila mga kapanalig, around 300 yan. At pagkatapos nga ng misa ay dumiretso kami dito sa resort kung saan namin isasagawa ang program. Ito nga pala ang Terasa de Sukol. At yan mga kapanalig ang ilan pang mga promoters at benefactors. O ito sa loob ng hall, kita nyo napakaraming mga mabubuting puso na tumutulong sa ating mga seminarista. Karamihan sa mga yan ay matatanda pero sila yung nangongolekta kahit 10 pesos, 20 pesos, pinagsasama-sama nila para lamang maitulong sa mga seminarista. Ito nga mga kapanalig at mag-interview tayo ng isa sa ating mga promoters. Yan. Ano pong pangalan nyo? Lydia Lopez, Ilan taon na po kayong promoter? 2005. Bakit po kayo nagtatagal na promoter? Abay, masaya rin eh. Ano po At saka nagpapasaya? masarap makatulong sa mga seminarista. Wow. Ano pong masasabi nyo ngayong 80 years na ng Kapisanan? Ay sana'y tumagal pa uli ng another 80 years or more. Yung po sa mga nanonood na pwede nyong imbitahin na makiisa. Yung mga nanonood, ay sana po ay kung hindi pa kayo benefactor or hindi kayo promoter, ay sana kayo makijoin sa amin, sapagkat dito sa amin bukod sa nakatutulong sa mga seminarista sa seminaryo ay masaya. Ay siya, kain po muna kayo ng pansay. Nang sa kaul. Doon na kumain. Happy anniversary! At bilang pasasalamat din po namin sa aming mga promoters at benefactors, naghanda po kami ng kanilang pananghalian na napakasarap. Talagang espesyal na inihanda para sa ating mga promoters at benefactors. At syempre dahil espesyal ang araw na ito, mayroon din po tayong isang lechon na galing din po sa isa sa ating mga donor. Salamat po sa inyong tulong sa amin. At bukod sa mga masarap na pagkain, nagkaroon din po tayo ng iba't ibang presentation mula mismo sa ating mga promoters at benefactors. At kitang-kita nyo naman kung gaano sila nag-e-enjoy dahil sa kanilang mga presentation. Bukod sa presentation, ay meron din po tayong inihandang mga palaro para sa kanila. At syempre, sa mga palarong ito, hindi po mawawala ang walang kamatayang Hep Hep Hooray! At syempre, bukod sa mga palaro ay nagkaroon din tayo ng raffle para sa ating mga promoters. Bahagi rin ng ating pasasalamat sa kanilang walang sawang pagtulong para sa ating mga seminarista. Yan nga mga panalig, kita nyo at iniaabot ng isa sa mga seminarista ang electric fan na napanalunan ng ating promoter.
Talaga namang napakamakabuluhan at makasaysayan ang araw na ito. Salamat sa Diyos at 80 years na ang kapisanan ni San Francisco de Sales. Salamat sa Kanya sa pagpapadala ng mga taong may mabubuting puso na laging handang tumulong sa ating mga seminarista. Kaya po sa ating mga nanonood, kung nais nyo rin pong tumulong, huwag po kayong mahihiyang makipag-ugnayan sa akin. Yun lamang po mga kapanalig, mag-iingat kayo lagi. God bless. Magandang araw mga kapanalig! Welcome sa ating Simbahan Series, kung saan ating ibibida ang iba't ibang simbahan dito sa Archdiocese ng Lipa. At narito tayo ngayon sa St. Michael the Archangel Parish dito sa Ilihan, Batangas City. At bago natin tingnan yung simbahan, gusto ko munang ipaalam sa inyo na napakaganda ng lugar na ito dahil napakalapit nito sa dagat. Ilang minuto lamang inyong lalakarin ay bubungad na sa inyo ang napakagandang karagatan. Maganda dito sa hapon, lalo na kapag gusto nyong manood ng sunset. Kita nyo mga kapanalig, may mga kabataan na naglalakad-lakad sa hapon. Ay siya, silipin na natin ang loob ng simbahan. Pagpasok nga ninyo ay bubungad ng isang napakagandang retablo kung saan naroon ang ating crucified Christ. Kita nyo mga kapanalig, napakaganda. Sa kanyang gawing kanan at sa ating kaliwa ay naroon si Mama Mary. At sa kabilang bahagi naman ay naroon ang kanilang patron na si San Miguel. Ito nga pala ang itsura niya mga kapanalig sa malapitan. Napakaganda ng pagkakagawa ng retablo dahil bahagi ng pagpapaganda pa nito ay ang pagkakaroon ng mga golden accent. Noon kasi ay kulay gray at kulay white lamang ang bahaging ito ng simbahan. Kaya ngayon ay mas lalo nilang pinapaganda. Yan nga pala ang tabernakulo mga kapanalig. Talaga namang napakaganda din ang pagkakagawa. At ito naman mga kapanalig ang itsura kung saan natitipon ang congregation tuwing may mga pagdiriwang. Doon sa bandang itaas kung saan naroon ang painting na San Miguel ay ang choir loft. Ito naman mga kapanalig ang imahe ng Our Lady of Kaysasay. Matatagpuan din ito sa loob ng simbahan. Bahagi din ng kanilang pamimintuho ay ang pamimintuho sa Mahal na Birhen. At ito naman mga kapanalig ang venerated image or painting ni San Miguel Arcangel na ayon sa mga parokyano dito ay napaka mapaghimala. Kaya marami ang nagdadasal sa harapan nito. Sa kabila ng kagandahan ng simbahan mga kapanalig ay marami pa ring kakulangan kagaya nitong sacristy. Sa bahaging ito ay inyong makikita na ginagawa pa ito. Marami pang mga pagawain at gastusin ang parokyang ito. Ganun din kung inyong makikita ang labas na bahagi ng simbahan, ito ay mas pinapaganda pa. Marami pang mga kailangang asikasuhin at ayusin para mas maging maganda at mas maging kaaya-aya ang lugar na ito. Kaya naman mga kapanalig, sa lahat po ng mga nanonood ng ating video, inaanyayahan ko po kayo na suportahan ang pagpapagawang ito ng parokyang ito. Maging bahagi po tayo ng pagpapaganda ng simbahan na ito. Para sa mga nais tumulong, narito po ang QR codes na pwede nyong i-scan. Pwede po itong i-scan para sa inyong mga mass intentions and donations. So aasahan ko po mga kapanalig ang inyong tulong. Ngayon pa lamang po ay maraming salamat na. Yun lamang po mga kapanalig, mag-iingat kayo lagi. God bless!